Hi ma'am, I'm Russell D. Matias from B Scream 2 Black D, and this is my discussion about our activity. And this is the question number 1. Aims of the La Liga Filipina and why Rizal established it. It showed that through the La Liga aims A. To unite the whole archipelago. B. Mutual protection in case of trouble and need. C. Defense against every violence and injustice. D. Development of education, agriculture, and commerce. And E. Study and implementation of reforms. Results sought to subvert the most important. Ang La Liga Pilipina ay isang samahan na itinatag ni Dr. Jose Rizal sa Pilipinas noong Hulyo 3, 1892. Binubuo ito ng mga taong nagnanais na maputol ang pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ito ang nagpasimula sa pagkakaroon ng nasyonalisasyon ng mga Pilipino. Ang pangunahing layunin nito ay ang maging malaya ang Pilipinas sa Espanya sa mapayapang paraan. Ang pangulo nito ay si Ambrosio Salvador. Ito ay nagtagal lamang ng 3 araw. Ipinakulong si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at ipinatapon siya sa dapitan noong Hulyo 7, 1892. Ang La Liga Filipina ang samahang itinatag ni Jose Rizal sa Kalye Ilaya, Tondo noong 3 ng Hulyo 1892. Sa panahong umuusbong ang militanteng nasyonalismo sa lipunang Pilipino. Hangarin ng nasabing samahan ang mga sumusunod. Number 1, pagkakaisa sa buong Pilipinas. Number 2, pagtataguyod ng mga reforma. Number 3, pagbibigay ng suporta sa edukasyon, agrikultura at komersyo. Pangapat, paglaban sa anumang uri ng karahasan at di makatarungang gawain. At number 5, pagbibigay ng proteksyon at tulong sa bawat kasapi sa isa't isa. And question number 2, the problems of forging unity during Rizal time. The second half of the 19th century, the time when Rizal lived from 1861 to 1896, saw Spain experience its continuing decline, a long war of succession in the kingdom after the Napoleonic era had weakened it. Spain was highly dominated by church influence and government. There are many problems that Dr. Jose Rizal encountered in the first colonial history. One of these are maladministration of Spaniards in our country, abusing the power of the authority, and other difficult political rules and regulations they made. But aside from these problems, Dr. Jose Rizal dealt with his Spaniard using his criticizing in writing and making some book that explain the maladministration of the Spaniard. One example of this are No Limitangere and the El Filibusterismo that explain the way of abusing the power of Spaniards to our fellow Filipinos. Born rich, Rizal had little touch with the daily miseries endured by the mass of Filipinos. During his time, Rizal called for reform and assimilation, attested to this unshakable belief. He died disowning the revolution, but his death sounded the death knell
to the colonial government of Spain in the Philippines. And the question number 3 is how the La Liga Filipina showed Rizal practical leadership. The organization La Liga Filipina showed Rizal practical leadership, for it does not only aims to create a group, but it aims to unite the people in the entire archipelago into a compact bond wherein it would provide mutual protection in every difficulty and necessary defense against all violence and injustice. Naisip ni Rizal ang pagtatayo ng isang organisasyong kinabibilangan ng mga Pilipino nang siya ay nasa Hong Kong. Sa tulong ni Jose Mabasa, naisulat niya ang konstitusyon ng ilan sa mga kilala at pangunahing kasapi ng samahan ay sina Deodato Aureliano, Andres Bonifacio, and Apolinario Mabini. Bagaman ito ay isang diplomatikong samahan, kinabibilangan ng mga edukado at ilang may mga sinasabi sa buhay, napagtanto ng kinauukulan ng Espanya ang hatid nitong panganib sa pamahalang kolonyal noong Hulyo 6, 1892. 4 na araw pagkatapos ng pagkakatayo ng La Liga Filipina, ay lihim na inaresto si Rizal. Ng sumunod na araw ay ipinag-utos ni Gobernador General Dispulang pagpapatapon kay Rizal sa dapitan. Matapos ang pagkakaresto, tumigil sa pagiging aktibo ang samahan. Makalipas ang ilang araw, muli itong inorganisa ni Domingo Franco and Andres Bonifacio. Ang samahan ay nahatid sa dalawa, ang Cuerpo de Compromisarios na siyang magbibigay suporta sa La Solidaridad sa Espanya, at ang Katipunan na siyang naging militanteng samahan na nagpasimula sa revolusyon sa Pilipinas. Ang mga layunin nito ay mapagkaisa ang buong bansa, mabigyan ng proteksyon ang bawat isa kung kinakailangan, malabanan ang karahasan at inhustisya, mapag-aralan ang reforma para sa bansa. At yun lang po, ma'am, ang aking discussion, ma'am. And sana po hindi po natin makalimutan ang sakripisyo na ginawa ng ating mga bayaning Pilipino. Yun lamang po. Thank you po, ma'am.